I-testingin natin itong Velocifero Enduro. Let's go! Magkipag-drag tayo sa Aerox at sa Click. Okay, so sa mga ipak breezy here at i-test lang natin yung torque ng e-bike na to. Ito nga yung Velocifero Enduro. Kasi tatlong variants na ito pero ang gamit natin is Enduro. So makikita nyo yung background is medyo open tayo kasi nga manggugulo tayo. I-testingin natin itong Velocifero Enduro. Let's go! Hindi kaya. Natrap ako. Ito ang kahalagaan yan. O diba? Ang gaan. Ang sarap gagi. Oy, try. Grabe, alikabok eh. Sarap. Pero alam nyo ba sa e-bike na to, tignan nyo guys, yung eco mode nya is parang ililimit niya yung takbo mo ng 40 kilometers, 50 kilometers, ganyan. Yung sport mode, i-hold ka niya up to 70 kilometers. Tapos yung sports plus, ayan na yung sumisibak na siya ng 100 plus. So yes, ang e-bike na to ay umaabot ng 100 kph all stock, wala pang kinakalikot. Tapos tignan nyo to, dito na rin naka-indicate yung battery percentage. Tumatagal ang e-bike na to ng up to 90 kilometers. Ba ano na yung waswasan nito. Tapos easy charging lang kasi anywhere pwede kang mag-charge ng e-bike na to. Tapos yung battery charger niya, compact lang, parang charger lang ng laptop. So pag kumain ka sa McDo, pag kumain ka sa karinderya, pwede mo siyang i-charge, pwede ka makiusap na maki-charge. So anytime, anywhere, pwede ka mag-charge ng e-bike na to. Tapos compact lang yung size niya. Ang height ko is 6 flat, pero hindi naman siya mukhang ano talaga sa akin, pocket bike. At enjoy na enjoy ako dito. Ang lakas ng motor na to. Tapos ang gaan niya. Tapos may handlebar dito, may grab bar, pwede mong buhat-buhatin yung motor. So meron tayong dalawang kaibigan na nandito dito, si Den tsaka si Ems. So titestingin natin yung power ng motor. Makikipag-drag tayo. Click 160 tsaka Aerox. Tara, let's go. Okay, so titest natin yung torque. Makikipag-drag tayo sa Aerox tsaka sa Click. 1, 2, 3. Iwan yung Click, iwan yung Click.
yung click mo. Ha? Iba. Ito. Isa pa. Kaya mang iwan nito ng up to 60 kilometers. Pag 60 wala na, maiiwan mo na ako. Pero feeling ko ano, Hindi. kaya. Sige. Game. Pag tatlo 1, 2, 3. Ayun na lang. So masyadong malakas si Aerox. Malakas si Aerox pag 60 plus. Tayong dalawa sumabay ka ha. Pangatlo ha. Uy, pangatlo. 1, 2, 3. Game. 1, 2, 3, go. Sige mo, po tayo. Solid itong motor na to, ang gaan. Ito tayo boy. Itong motor eh. Wala gagi. Ito na yung future ng mga motor. Tipid sa gas tapos ano, ay tipid sa gas, tipid sa kuryente. Lakas ng torque. Lakas ng torque na ito, grabe. Dayton, thank you, ingat. Yun na. Tapay mo na ako doon. Okay. So nandito na ulit tayo sa shop at feedback lang regarding sa naganap na test ride ko regarding sa motor na Velocifero. Motor ba tawag doon? Sa bike. Sa e-bike na Velocifero, may mga dapat na changes lang tulad ng front brake connected just sa power ng motor. So hindi tayo makapag-wild, hindi ma-burnout na Warren. Hindi natin ma-burnout, hindi makapag-wild yung likod para mas enjoy tayo sa off-road since nga off-road yung setup ng motor. Pero overall sobrang sarap niya. Pero overall sobrang comfy niya gamitin sa off-road. Sobrang ganda ng suspension, meaning sobra talaga built yung suspension niya for off-road. Ang ganda ng attack niya. Nakakasabay tayo sa mga scooter 125 to 150. Actually 150 na yun, di ba? 150 na yung scooter. Tapos, alam nyo ba, na-info ako ni Velocifero na this year, March, magkakaroon or may ilalabas sila na mas malaki at saka mas powerful, mas torquey na e-bike. So kumbaga sa motor, yung e-bike na to is 150cc. Tapos yung ilalabas nila parang 300cc. So doble, mas powerful, mas malaki. So wait natin yon. Pero yun nga, overall experience ko, kung nagtatanong naman kayo regarding sa presyo, yun nga, medyo may kamahalan siya. Kasi magkano may 250,000. Medyo more or less pa yun. Kasi hindi pa official yung price. Depende kung paano mo kukunin yung unit.
So sa halagang yon, meron ka ng big bike. Totoo lang yon, meron na talagang big bike sa ganung halaga. Makakuha ka na ng second hand or brand new na 400cc. Pero hindi naman kasi para sa lahat yung ganitong unit. Meaning, kung afford mo talaga is ikaw yung target market. At also, kung gusto mo talagang mag-enjoy gamit ang e-bike, di ba? For electric vehicles is para sa iyo yung unit na to. Pero kung habol mo naman is talagang big bike expressway, syempre, doon tayo sa mas practical, mag-big bike ka. Ang may halin tulad ko dyan is yung Honda Grom. Di ba? Yung Honda Grom is maliit siyang motor pero yung presyo niya makakabili ka na ng 150cc, 250cc na motor. Pero yung tsura niya, yung size niya para siyang pocket bike pero yung presyo niya parang makakabili ka na rin actually ng big bike. Also for example naman sa big bike category, yung CB400 na latest ngayon. Kompleto sa technology, kompleto sa latest engine specs pero yung presyo niya makakabili ka na ng 1000cc. Pero yung actual cc ng motor is 400cc lang. So dun mo ibabase yung leisure vehicles. So yun, hopefully matry natin sa racetrack kasi meron, ito enduro yung ginamit natin, enduro. Meron siyang parang supermoto. Para siyang street bike style, naka-slick tire, mas magaan, at saka hindi ganito yung gulong. So pang street tsaka sa pang racetrack. So try din natin yung soon. Pero yun nga, overall experience, suabing-suabe, 9 out of 10 experience kasi ang lakas ng torque ng e-bike na to. Masasabi ko lang na ito ang Tesla ng two-wheel vehicles. So marami pa tayong tatry, marami pa tayong titestingin. Stay breezy lang, always you.